Dalawa-dalawa sideline mo, ha? Oo, Hindi ka lang spokesperson ni Marcos, spokesperson ka rin ni Chairman George Garcia. Oh, dapat hindi mo to pinangimasukan, wala kang pakialam dito. Nanghirap sa'yo eh. Tsaka ito yung sabi mong wish lang nila yon. Paano to? Parang bigas ni Marcos na 20 pesos? Kung na wish lang ni Marcos Jr. yon. Eto, di ba, alam natin, nasa Kuala Lumpur si VP Sara Duterte. Kasama niya yung ibang mga PDP laban candidates, katulad na lang halimbawa ni Atty. Hinlo, si Atty. Bondok, at saka si Dr. Mata. Ang sabi kasi, pinaliwanag ni VP Sara Duterte kung bakit nandun si Atty. Hinlo or yung iba pang mga kandidato. Ang sabi ni VP Sara Duterte, magtataka kayo kung ngayon, bakit nandito si Atty. Hinlo, si Atty. Bondok, si Dr. Mata. Nanalo po sila sa eleksyon nung nakaraan. Kausap ko po IT expert na nagsasabi na hindi talaga pwede na totoo yung mga numero na lumalabas. Questionin nyo kung paano ginawa yung proseso ng bilangan. Yan. At para kay Vice Presidente Duterte, sabi niya, para sa akin at alam kong totoo, nanalo po sila PDP laban sa eleksyon noong nakaraan. Kausap ko po IT expert na nagsasabi hindi talaga pwede totoo yung mga numero. Kaya ako sa partido, sabi ko sa kanila, questionin nyo kung paano ginawa ang proseso ng bilangan. At ito, sumagot muna. Bago kayo magkomento, sumagot si Claire Castro. Ano sabi ni Attack Dog? Ayun, nasa screen. Sabi ni Attack Dog, si Pitbull, si ano, no? Chihuahua yan. Chihuahua ito. Well, sa mga ganito, natanong kasi siya kanina sa press conference niya kanina kung ano daw masasabi niya doon sa statement ni VP Sara Duterte. So ito yung sagot niya. Well, sa mga ganito, kasi wish lang nila yon. Libre naman mangarap. Ang pangarap na iyon ngayon ay hindi mangyayari. Ang pangarap sana ay huwag gawing realidad. Baka maraming maniwala. So kung ano po ang resolusyon, ang naging resulta ng eleksyon, igalang na lang po natin. Ganito kasi yan. Paano mo igagalang ang isang eleksyon na hindi pa nga nag-uumpisa, ang hirap na paniwalaan? Paano mo igagalang ang isang bilangan or isang eleksyon kung yung numero na nakikita mo sa telebisyon ay nababawasan ng 5 milyon? Paano mo papaniwalaan ang isang eleksyon na yung binoto mo ay hindi lumalabas doon sa resibo? Paano mo paniniwalaan ang isang eleksyon na yung hindi naman lumalabas doon sa mga survey na ginagawa nila ay biglang nag-number 1, biglang nag-number 5? At paano mo papaniwalaan ang isang eleksyon na yung absentee voting, nagsalita na po ang mga sundalo, mga teacher at mga media natin sa Pilipinas kung sino ang gusto nilang manalo, pero pagdating doon sa tunay na bilangan, hindi ko alam kung bakit nagbago ang bilang. Biglang nandoon, pumasok, yung mga hindi naman pumapasok, nandoon na. So ngayon, Claire Castro, ipaliwanag mo sa amin kung bakit hindi namin kailangang questionin doon sa mga rason na sinabi ko sa iyo, kung bakit hindi namin kailangang paliwalaan yung nagdaang eleksyon. Sige nga, mga partner. Kung lupit ni Auntie Claire, spokesperson na ni Marcos, spokesperson ka pa ng Comelec. Galing mo, Auntie Claire, ha? Dalawa-dalawa sideline mo, ha? Hindi ka lang spokesperson ni Marcos, spokesperson ka rin ni Chairman George Garcia, ha? Dapat hindi mo to pinangimasukan, wala kang pakialam dito. Nanghirap sa'yo eh. Tsaka ito yung sabi mong wish lang nila yon. Paano to? Parang bigas ni Marcos na 20 pesos? Kung na wish lang ni Marcos Jr. yon. Ay nako, Auntie Claire. Mga Auntie Claire, parehas kayo ni Abante. Parehas silang attorney. Oo. Parehas silang attorney. Kayo, yan, kasama mo na si Gadon. Sino pa bang mga attorney na Boplak? Si Luistro. Sino pa ba? Marami pa eh. May kaway si Banat ba eh, dati. Sino Hayaan na natin yun. Laos na yun eh. Tawag dito, no? So, etong mga attorney na to, katulad nito ni Auntie Claire, sila yung bumaboy ng kasaysayan ng mga attorney dito sa Pilipinas. Kasi talaga, parang mga kapulisan lang to eh. Nakatulad ni Torre.
na inayos na ni Pangulong Duterte ang tingin ng mga Pilipino sa mga kapulisan, ngayon nabalik na naman. Bumaba ang tingin ng mga Pilipino sa ibang mga kapulisan. Sa pamamagitan niya ni Torre, sa kagagawa ni Torre yun. Dahil sa ginawa niya kay Pastor at sa kay OJC at kay Pangulong Duterte. So eto naman, dito naman tayo sa mga abogado. Etong dalawang to, si Attorney Claire at Abante, ito yung mga abogado na talagang sila yung nagpababa ng tingin ng tao ng mga Pilipino sa mga abogado dito sa Pilipinas. At dumadami sila, ha? Oo, yan ang pinakamalupit dyan. Ang hirap, no? Grabe talaga kapag pera talaga ang sumanib sa isang tao. Matindi pa sa demonyo. Ay, grabe. Oo. Pag pera, ha? Matindi pa sa sa espiritong ligaw. Pag ikaw ay sinaniban ng pera, iba na talaga lumalabas. Yung pagiging attorney mo, nawawala na sa sarili mo eh. Katulad nito, hindi mo trabaho to. Spokesperson ka ba ng COMELEC? Anong alam mo? Tsaka ito Attorney Claire, kauna-una, isa ka bilang isang attorney, hindi ka ba nagtataka na kauna-unaan sa kasaysayan ng Pilipinas na nagkaroon ng 18 million overvoting? Hindi pa yan nangyayari. Ngayon, kung ikaw wala kang pakialam, gagaya ng sinabi mo nga, wala ka naman nakikitang krimen sa harap ng bahay mo. Wala nang krimen. Kaya walang krimen. Attorney Claire, kagaya ng sinabi ni Villanueva, siguro aral muna. Yes. Bago ano yun? Bago putak. Oo. Oo, dapat pinag-aaralan mo muna ng maigi. Kasi isipin mo maigi, Attorney Claire, bilang attorney ka, kagalang-galang ang tingin ng mga Pilipino sa mga abogado. Paano mo maiimpluwensyahan yung mga kabataan na maging katulad mong abogado kung nakikita mismo sa'yo na wala ka sa ayos? Dapat bilang ganun, pinapakita mo yun, lalo't lagi kang nasa TV, lagi kang napapanood. Diba? So, alam nyo, ewan ko ba, sobrang nakakababaw na Pero itong ginagawa ni Auntie Claire. Tama, sinabi niya kanina yung tinanong siya kung anong masasabi or may sinabi ba si Pangulong Bongbong Marcos sa mga tungkol sa mga estudyante kasi tag-ulan. Ang sagot niya, alam naman natin yon na pagka panahon ng tag-ulan talaga yon. Tama siya doon. Alam naman natin na ang panahon ng tag-ulan talaga yun. Palakpakan, ang galing mo. Ang galing mo. Iba, no? Iba rin. Alam nyo ba, ang trabaho talaga nito, alam na natin na Duterte lang talaga. Banata ng mga Duterte. Kaya kahit anong masasabi natin, kahit anong statement, kahit saan siya mapunta, kahit sa COMELEC, basta pag ang Duterte ang nagsabi, automatic yan, babanatan niya talaga yan. Wala. Ayan ang trabaho nito. Hindi yung magsabi ng mga magagandang ginagawa ng gobyerno. Wala naman talagang wala naman talaga siyang masasabi. Kaya automatic Duterte ang ang trabaho niya. Well, wala tayong magagawa diyan kasi yan ang nakaupo ngayon. Ang problema lang kasi attorney siya. Oo. 'Di ba? Parang imbis na yun nga tama yung sinabi mo. Imbis na ang galing nung na yun, ang galing ng attorney na yun. Gusto ko rin maging ganun. Para maging magandang impluwensya. Hindi. Nagiging masyado siyang Nakakabuisit mas nai-impluwensyahan niya pa yung mga yung ibang kabataan na pwede pala yun. Pwede palang maging attorney na pa ganun-ganon lang. Pag-attorney tayo, tapos magbobobohan lang tayo. Parang ganon. Pwede pala yun. Yan ang problema dito kay Aling Claire. Kasi, siyempre, sabi niyo nga, if the price is right, Ayun ang problem. If money talks, everybody listen. Okay. siyempre. Hindi, meron pa isa niyan. Oo. Ano pa? You talk the Duterte, you more money. Mali pala, mali. You talk against Duterte. the Duterte, you more money. You get more money. Yeah. Ano pa? Tapos ka na? Sige. Iba talaga pag ang pera, pag tinapalan yung mukha mo, yung mata mo. Depende sa tao, partner. Depende naman. Oo. Hindi. Dito sa mga to, automatic yan. Diyos nila pera, no? Oo, at wala nang pakialam sa paninindigan at sa katotohanan. Basta tsaka sa sasabihin ng tao. Oo, basta siraan ko lang yung mga Duterte at may pera ako, okay na ako. Happy Goods, ako, goods. di ba? May future na, mabilia ko. Oo.